Nole me tangere, 19 na kabanata. Ang laway parang hindi nabalino ng nakaraang malakas na bagyo. Mula sa isang gulod ay may 2 lalaking nakaluksa at walang imik na nagmamasid sa tubig. Ang isa ay si Bara at ang pangalawa ay ang guro. Dito po itinapon ang bangkay ng iyong ama. Kasama ko noon si Teniente Guevara. Marami po akong utang na loob sa inyong ama at ang tanging nagawa ko'y sumama sa kanyang libing. Tumating ako rito nang walang kakilala, walang nagtagubilin, walang pangalan at walang salaping tulad din ngayon. Ang ama ninyo ang kumalinga sa akin. Siya ang gumasta sa mga pangangailangan ng paaralan at ng mga batang dooy nag-aaral. Ngunit ang kagandahang loob na ito, tulad ng ibang mabuting bagay, ay hindi nagtatagal. Hindi ko ibig na usisa, ngunit iniisip kong ipagpatuloy na ang balak ng aking ama kaysa na siya'y ipaghiganti ko pa. Ang malimbing sa tubig ay mabuting na, sapagkat hindi mahalay. Pinapatawad ko rin ang mga naging kalaban niya, ang bayan, sapagkat ito'y mangmang at ang pari, sapagkat siyang kinakatawan ng pananampalatayang nagtuturo sa tao. Nais ko ring malaman ang mga balikid ng pagtuturo. Sa kalagayan po natin ngayon, upang mapabuti ang pagtuturo, kailangang magkaroon ng pagtutulungan. Una sa lahat, kailangang mabigyan ng paganyak ang mga bata upang matuto. Pangalawa, kung ang paganyak na iya'y maibigay, hindi rin nagkakaroon ng halaga dahil sa kakulangan ng magugulgol. Nakababasa at nakasusulat ang ating mga bata, ngunit walang maintindihan sapagkat namihasa na sa pagsasaulo. Sa gayon ay walang mapala sa pag-aaral ang mga anak ng taga-bukid. Bakit hindi ninyo mabigyan ng lunas? Malulunasan po, ngunit ang unang kailangan ay isang gusaling pampaaralan upang huwag nang magamit ang mga silong ng kumbento. Karaniwan na ang pagbulyaw sa amin ng pari kapag siya'y nabubulahaw sa kanyang pagtulog. Gumawa ako ng pagbabago sa pagtuturo ng Kastila. Pinagsalita at pinagbigkas ko sila ng hindi ginagamitan ng mahihirap na tuntunin, sapagkat naniniwala ako na kapag naintindihan na nila ang wikay, madali nang ituro ang gramatika. Hindi naluwat at sila'y nakapagdugtong-dugtong ng salita. Ngunit hindi nagtagal ay ipinatawag ako ni Padre Damaso sa kanyang sakristan mayor. Kinutiya niya ako dahil sa paggamit ko ng wikang Kastila. Mula noong ako'y alipustahin ng pari, ay naisip ko mag-aral na mabuti. Natuklasan ko ang paggamit ng pagmamalo ay hindi nakatutulong sa ikatututo ng bata at bagkus pa ngang nakasasama sa kanila. Nalaman ko ang pagkatakot ay nagkakagugulo sa isipan ng mga bata. Inalis ko ang pamamalo sa aking pagtuturo. Ginawa kong aliwan ng pag-iisip ang paaralan at hindi isang puok na parusahan. Ngunit nang mabalitaan ng pari na ako'y hindi namamalo, ay ipinatawag ako. Pinaratangan niya akong hindi tumutupad ng tungkulin at nagsasayang lamang ng panahon. Pinagbantaan akong isusumbong sa alkalde kung hindi ibabalik ang paraang pamamalo. Hindi nagtagal ay sinumbatan naman ako ng mga magulang ng bata. Ibinalik ko ang mga dating pamamalo at panghihiya kahit nalaban sa aking kalooban. At napuna kong ang mga bata ay nagdaramdam. Ang pagkakatitig ni Bara ang naghudya sa guro upang siya ay magtapat. Dahil sa sama ng aking loob, nagkasakit ako ng matagal at nang ako'y gumaling, napuna kong kakaunti ang mga bata sa paaralan. Ngayon iba na ang pagkakilala sa akin. Nakatagpo ba kayo ng kasiyahan sa kakaunting tinuturuan? Opo, sapagkat nang malipat po si Padre Damaso sa ibang bayay, gumawa po ako ng maraming pagbabago. Pawang nasusulat sa wikang Kastila ang mga aklat sa paaralan. Maliban sa katisismo at nobina ni Padre Astete, kaya pinabasa ko ang mga bata ng
Tagalog na aking sinili. Kabaliwan daw ang ginawa kong ito, kaya ipinatawag ako ng kura at ipinaturo sa akin ang mga nauukol sa pananampalataya tulad ng pagsasaulo ng misteryo, katikismo at doktrina kristyana. Hindi matutuhan ng mga batang aking tinuturuan kung alin ang tanong at alin naman ang sagot. Kaya habang mabilis sumuunlad ang mga taga-Europa, tayong naririto mabubulong na mangmang. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Inaanyayahan ako ng Teniente Mayor na dumalo ng pulong sa tribunal. Ang mga bagay na iyan ay mapag-uusapan. Ito ang 19 na kabanata. Hanggang sa muli sa Noli Me Tangere.